So, kamusta po mga Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, ngayon po kasi pinagdidebatihan po ngayon, no, na dapat bang ituloy yung impeachment trial ni Sara? Ang daming question na tumagal daw po ito, no, wala na raw po yung speedy trial, and then, what they call this, bigla na lang daw pong papasok na raw po yung 19th Congress o 20th Congress, hindi na raw pwedeng itawid. So, ngayon, nagdidebate ngayon yung mga abogado both sides. Pero ngayon, kung sino ba dapat paniwalaan natin? So, sa akin, simple lang. Paniwalaan po natin yung mga taong sumulat po ng konstitusyon. Kasi sila mismo gumawa niyan. Di ba? So, kahit ano sabihin pa nila Tolentino, o kaya kahit ano pang sabihin ng mga pro-impeachment lawyer, ang pinakamagandang basihan po dito, yung mismo nagsulat ng konstitusyon. Kasi sila nagsulat So alam nila yung motibo kung bakit nila sinulat po yung nakalagay doon sa konstitusyon. At isa na nga po dito, si Christian Munsod. Ito po talaga yung pinakahinihintay kong interview. Yung interview po ni Christian Munsod. Kasi po, siya mismo ang sumulat ng konstitusyon. Hindi siya. Isa siya sa mga sumulat sa konstitusyon. Okay. Ewan ko lang kung Tagalasal to, no? Pero kung ka-alumni ni DJ Byron. Nasabi dito. Bato Tolentino dapat mag-inhibit sa impeachment trial, sabi ni Munsod yan Sabi po ni Munsod na isa po sa mga sumulat ng konstitusyon natin. Na pinagbabasihan nga po ng impeachment trial ni Sara. So sabi dito, no, they should think like Senator Bato or Tolentino, they should think about recusing themselves. If they're incapable of independent thinking, I think they should withdraw and say we are not participating. Sa ad ni Attorney Christian Munsod, 1987 Constitution Primer. Okay. So ngayon, ito kasi napaka-interesting nito So, ito na ngayon. Sa isang panayam sa DCWB Super Radio ngayong Huwebes, Hunyo 5, binatikos ni Christian Munsod, isa sa mga bumalagkas, tandaan nyo isa sa mga bumalagkas ng 1987 Constitution, ang sinabi ni Francis Tolentino, buti na nga lang dinanalo to na if we cannot conclude the trial before June 30, 2025, we must recognize the impeachment case is functionally dismissed by constitutional operation. Galing talaga, no? Talagang tinatechnical talaga nila, no? Galing talaga ni Tolentino, no? Sarap mong kutusan, no? Alam nyo kasi yung isa sa pinaglalaban nga po ni Tolentino, wala na rin pong oras. Hindi daw pwedeng itawid ng 19 Congress, yung 20th Congress nga po, yung impeachment ni Sara kasi nga daw po, magkibang kongreso na yon. So lahat po ng panlilito na ginawa nga po ni Tolentino, no, dinibang po ito ni Christian Munsod. Di ba? So ngayon actually mga lang to, video compilation lang ito. Straightened out, no? Kasi yung impeachment, the process is very detailed in the Constitution. Opo. So, at yung napasa ko na merong senator sinasabi na it's unfair to the Vice President kasi masyadong matagal ang process. So, alam niyo yun, February 5 pa na pinadala ng House yung articles of impeachment sa Senate. Yung mga delay came from the Senate. So, bakit gagamitin nila yung delays na yun para to now sabi na i-dismiss ang case against the Vice President? I think it was Senator Tolentino kung sino nagsabi nito. Tapos si Senator De La Rosa, ang sabi niya dapat din i-dismiss na itong they cannot do that. Wala yun sa Constitution. Correct. Dapat magkaroon ng trial. Is the duty of the Senate to conduct yung trial. So they cannot, you cannot get out of that duty. Di ba? So, Tolentino left the earth. Alam mo kasi Tolentino ka, kaya ka kasi natalo, balimbing ka. Di ba? Hindi na sa totoo lang, balimbing ka, Kamukha mo si Charlie Chaplin ng walang bigote, parang ganun si Alam niyo sinasabi ni Christian Munsod, ito yun ito yun yung sinasabi, whereas Article 3 of Section 16, the Constitution further guarantees all persons to have the right
to speedy disposition of their cases before all judicial, quasi-judicial or administrative bodies. Si ano nagsulat dito, si Bato. Yung pinagkuwanan pala ni Bato dito, si Tolentino. Di ba? Kasi mga kababayan, tingnan nyo ha. Actually, ito yung pinaka-nonsense po talaga na argumento na ginawa po talaga ni Tolentino. Sobrang nonsense po talaga nito. Walang hiya ka talaga, Tolentino ka, no? Kasi una sa lahat, ang reklamo ni Tolentino, hindi na pwedeng ituloy yung impeachment. Kasi late na. So, bakit na late? Kasi nga dinilig nila. Tangina, no, di ba? Sila nag-delay ng impeachment. Pagkatapos, ang dahilan nila para hindi ituloy kasi dinilig nga nila. Anong klaseng palusot yun? Kasi nga, di ba, dapat talaga merong speedy trial. Kumbaga sa California, speedy trial tawag dun eh. O nga, di ba? O, natutunan ko kay Maharlika yun, ha? Pero ang tanong dito, sino ba may dahilan kung bakit walang speedy trial? Sila rin, kasi sila nag-delayed. Ngayon, ang dahilan ni Tolentino, di na pwedeng ituloy yung impeachment kasi nga, delayed na. Yung rason kung bakit na-delayed, kami rin mga senador. Tanga nga. Anong klase yun? O, tapos si Bato naman, galing. Sabi pa ni Bato, no, hindi naman ako abogado, pero nagre-research naman ako. Puta. Tapos yung gagayahan mo lang si Tolentino. Oh. Anong sabi ni Christian Monsod? Yung isa po sa gumawa ng konstitusyon natin, hindi pwede yun. So actually, ito yung sinasabi ni Tolentino. Dito sobrang busy talaga ako dito eh. Tingnan nyo to Tingnan itong ginawa ni Tolentino dito. Hindi ako binoto ko to eh. Kasi, honestly, binoto ko si Tolentino, no? Na baka naman sakali, no? Na baka nga naman, di ba? May hopes pa rin, no? Kasi wala na nga mapagpilian. Pero pag ganito pala, yung ginagawa ni Tolentino, deserve mong matalo talaga. Tingnan yun, sabi niya dito, Articles of impeachment against Vice... Teka lang. Ito, yan. Ito yung mukha ni Tolentino, no? Ito lang yung mukha nito. Hindi kasi ako idol ko si Charlie Chaplin, eh, no? Parang kamukha niya si Charlie Chaplin nung matanda na walang bigote. Parang ganyan ni mukha ni Tolentino. President, the Senate received the articles of impeachment against Vice President Sara Duterte 117 days ago. Yet the trial required by Article 11, Section 3(4) of the Constitution to proceed forthwith will begin only on June 11, dangerously close to the end of the 19th Congress. This delay compromises due process and undermines our role as an impeachment court. Under the 1987 Constitution, the Senate... Tama, ginagamit niya pa yung Ginagamit niya pa yung 1987 Constitution, ha? Oh, saan kayo mas maniniwala? Dito kay Tolentino o doon sa sumulat? Oh. ...of each Congress acts separately and independently of the Senate of the Congress before it. Only 12 senators remain after each election, insufficient to form a quorum. Thus, unlike the U.S. Senate or the Philippine Senate under the 1935 Constitution, we cannot carry unfinished proceedings into the next Congress. Allowing the 20th Congress to take over this trial would be ultra vires or beyond our constitutional power. Jurisdiction over impeachment is exclusive. Okay. So yung nireklamo pala dito ni Tolentino, so ano daw, kita mo, di ba? Tarantado ka talaga eh, no? Gago ka talaga, no? Oh, ngayon ang palusot ni Tolentino dito, hindi daw po pwedeng ituloy yung impeachment kasi nga daw po, tapos na po yung 19th Congress, hindi daw pwedeng itawid kasi nga, hindi daw pwedeng makapag-convict ng majority nga po ng senador dun sa impeachment ni Sara kasi daw po 12 lang daw po. 12 lang. Kasi di ba? Nakuha yung point, kulang daw ng senador kasi 12 lang daw. So ngayon, mayroong sagot dito si Christian Monsod. Oh, tingnan niyo ha. Dinidibang si si Tolentino eh. Oh. Ito na lang din nanalo to. O, tingnan niyo to Opo. Wait. Ito sabi ni Christian Monsod yung outgoing senators, they stepped down in June 30. Tama. All right? At the same time, then yan if you want to have a technicality like that, Opo.
yung outgoing senators, they stepped down in June 30. Tama. All right? At the same time, the newly elected 12 assume office. So Correct. there's never a situation where there are only 12. Yun. Kasi parang minuto lang din yung pagitan, no? Hindi. Kasi noon time ng June Kapay, 30 tapos. Walang Tapos, minuto. Sakto yun. On the same time nga, ito namang reporter na to, di na naintindihan yung sinasabi. kasi parang minuto lang din yung pagitan, no? Kasi noon time ng June Kapay. 30 tapos June 30 na afternoon time, pasok yung bago. So, Yes, parang 1 yes. minute lang. At the same time. At the same time, walang Yeah. pagitan. Wala. Oh, okay. So there's no instance na walang majority. No, yes. Oh, Technically, I mean, if he wants to go into the technicalities, yun ang sagot doon. Opo. Alright? Pero hindi din, kasi ang sabi niya, lahat ng business now ng 19th magtatapos sa June 30. So parang hindi din magtatapos, not all business. Maybe legislative business, Yes. but this one is not a legislative business at all. That's correct. The Senate is not functioning as a legislative body. The Senate is functioning as a court, Correct. trial court for impeachment. Iba eh. Iba yung power that they have, but power is given to them by the Constitution as a duty of the Senate. They cannot get out of the duty by all kinds of these little technicalities that do not exist anyway. Yeah. O, di ba tama nga? Di ba dinadaan lang kasi ni dinadaan lang talaga ni Tolentino sa sa technicalities eh. Oh, ngayon yung problema ni Tolentino na hindi raw pwedeng itawid yung impeachment trial ni Sara kasi nga daw po magiging 12 na lang daw po yung senador. Hindi po yun. Continuing body nga po yun eh. So, saan tayo mas maniniwala? Kay Munsod. Kasi si Munsod mismo sumulat ng konstitusyon. So, napakasimple lang. O yung 12, kung sino man yung maiwan doon, mga natalo, o yung mga nanalo, o yung mga papalitan, so papalitan lang. Continuing body nga eh. O, ano pa Tolentino? O, di ba? Ano bang, Diyos ko naman. Tanga-tangahan lang to eh, no? Oh, so ngayon, actually meron pa ata dito, no? Tingnan ko tong isa. Yan na, malinaw ha. Ito ha, galing to kay si Christian Munsod mismo may sabi nito ha. Yung sumulat po ng 1987 Constitution. Oh. Ito ba yun? Ano itong isa? Sinasabi ko, yung si Senator De La Rosa, Senator Tolentino, parang nag-prejudge na sila dun sa kaso. Ito yung So ito na mga kababayan, ito na. Actually, no, si Tolentino, wala nang bilang yan. No, kasi hindi na po siya magiging judge po sa impeachment. So, kung continuing body nga po yung Senate, so pagpasok po ng 28th Congress, hindi na po kasama si Tolentino. So, kahit hindi na po mag-inhibit yan, tangan naman yan eh. Tsaka hindi naman siya kasali doon sa 28th Congress. Si Bato po ang kailangan mag-inhibit. So, sabi nga po ni Christian Munsod dito, Let's go ahead, no? Ang sinasabi ko, yung si Senator De La Rosa, Senator Tolentino, parang nag-prejudge na sila dun sa kaso. Now, yung judges, the judges, the source of their legitimacy is their independence. And the Senate is now functioning as a judicial body. But if they've already prejudged the case, they should recuse themselves. Naroon, hindi na sila sumali sa proceedings because they have prejudged it. Dapat hindi nila, where is their integrity? Now, after doing all of these things to stop the process and all that, tapos magpa-participate sila, alam naman ng tao kung saan sila eh. Parang meron silang prejudgment. Sa akin, in fairness, kung ganun sila, wala na silang independence, they should not participate in the process. Where is their integrity? So dapat mag-inhibit na sila, attorney. Yes. Oh, di minus 2 na ulit, ano po. Pero dapat dapat talaga hindi uubra na walang trial, dapat may trial. Yes, it's the duty of the Senate. It's a constitutional duty of the Senate to have a trial and to act as judges in the impeachment process. Which Senate are we talking about? The 19th or the 20th? Well, the Senate. Because the 20th Senate can continue the process. Okay. So dapat yung Senate. yung 19th mag-umpisa, itutuloy ng 20th. Yes. Okay, sige. Attorney simple. Ganun lang kasimple. O, di ba? So, yung problema ni Tolentino, napakadali lang pala ng sagot. O, so, sinumulan ng 19, tapos ng 20. Tapos! Ano pa sinasabi ni Tolentino dito? Oh. Ayan tayo eh. And by the way, mga kababayan, no, dapat lang talaga mag-inhibit tong sila Bato. Kasi mga kababayan, mga streetwise,
Ang pangit kasi noon. Di ba? Wala pa nakikitang ebidensya. May ano na sila. May husga na kaagad sila. Wala pang ebidensya eh. Nagpakita na ba ng ebidensya? Wala pa. Total, may mga ebidensya na po pinakita sa House, hindi naman sila naniniwala doon. So, dito po kasi, para maging official, so sa impeachment court po nila papakita. So, yun nga. Sa impeachment court, doon papakita ang ebidensya. Ang problema nga, wala pang ang ebidensya, may judge na kaagad sila. Itigil ang trial. So, doon pa lang, dapat talaga sila mag-inhibit. Diba? Tolentino, di na pinapansin yan sa Senado. O nga, no? Actually, tinatawanan lang hindi sa totoo lang. Ito, secret natin to, Tayo na nakakalam. 1,000 na nanonood. Alam nyo, sa Alyansa, si Tolentino, tinatawanan lang po yun ng mga ibang senatoriables doon. Hindi, totoo yun. Oo. Hindi, paano ko nasabi? Sinabi mismo sa akin ng senatoriables. Ilang senatoriables yun? Tatlo senatoriables yun nakausap namin. No? Na sila mismo nakapansin na si Tolentino mismo balimbing. Hindi ko na papangalanan kasi tapos ang election eh. Pero may mga senatoriables po talaga na nakausap ko nga po nun. No, nakausap namin as a group na nagugulat na nga lang kami na babanggit madalas si Tolentino na balimbing. Sabi pa nga nung isa, siguro naman mas malaki naman yung makukuha ko kay Tolentino ay balimbing yun eh. Tawa kami ng tawa nun eh. Siya, nanubo talaga ako. So yun, no? So kayo mga kababayan, no? So kayo po, no? Nung masabi nyo nga po dito sa pagdebunk nga po ni Christian Munsod na isa po sa mga framer ng 1987 Constitution, dito nga po kay Tolentino at kay Bato. So kanino kayo mas maniniwala? Alam nyo kasi, no? Ako ban na ako sa Facebook. Sa totoo lang. Pero minsan po talaga, hindi ko po talaga mapigilan na hindi makapagdebate. Hindi ko po talaga mapigilan na hindi makapagdebate sa mga bobong mga DDS. So sabi sa akin ng isang kausap ko na DDS, no? Takayro, saka mas maniniwala? Sa sarili mo o kanila attorney ng mga DDS? Sabi ko, mas maniniwala ako kay Munsod kasi si Munsod nagsulat ng konstitusyon. O, di ba? Yun. So, yun na. So, pa-comment lang po sa baba. Binabasa ko pong lahat yan. At syempre, yan po sa Team Replay. Pa-like, pa-subscribe. Kung di makalabisan, pa-share na po ng video po na to. Okay. So, ito daanan ko lang itong mga kababayan, no? Ito,